morning guys. So ngayon, itutuloy natin yung video ng MICMON Basic Setup and Operation. Sa una nating video, tinalakay natin ang paano mag-add ng router at kung ano yung mga configuration na dapat iset para mag-communicate yung MICMON server patungong MikroTik router natin. So dito sa ating video na to, tatalakayin natin kung paano mag-create ng profile. So ano ba ang profile sa MICMON at anong ginagampanan niya para sa voucher? Si profile, andoon yung kung ano yung susunding pattern ng i-generate mong voucher. Ngayon, mag-login na tayo sa MICMON server at papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng profile. Okay, so sa video 1, andun kung saan download ang MICMON server, and may mga ibibigay din ako sa inyo tips afterwards para ma-maintain nyo ng ayos ang MICMON. So open na natin MICMON, open yung MICMON server. So online agad siya. Kung hindi man siya naging online agad, start nyo lang server dito and then open na MICMON. So yan, may green na nagbibling, ibig sabihin online siya. Pero kung X na red, offline yung server, start nyo lang. Okay, open. Katulad ng sa unang video, ang username nito ay MICMON with password na 1234. Hindi ko pa binabago pero nasa inyo na kung babaguhin nyo. Login. So ito na po siya. Ang unang mong gagawin na ginawa natin sa unang video is i-check kung tama ang setup ulit. Pero usually pag na-setup mo na siya ng una is tama na yon unless may binago kang password ng mga username sa MikroTik. Kasi itong blog na username ay ito yung ginawa ko sa loob ng MikroTik. Pakita ko sa inyo kung saan siya nakalagay. Dito siya sa systems and users. Ito po siya. So pwede ko rin palitan siya ng admin or yung IT boy. So nasa inyo yun kung yung account na gagamitin nyo, or pag bagong bili yung MikroTik router, usually nasa sa inyo na yung username and password. Ilagay nyo lang. Okay. So ngayon, verify natin yung IP. Usually ito lang yung nag-change pag naka-DHCP. Anong IP ng MikroTik? Check mo lang sa QuickSet. And 192.168.101.170. Tama naman. Ngayon, pick natin. Okay. And then save and connect. Ngayon, ito na po yung interface ng ating MikroTik or ng ating MICMON. Ngayon, mag-create na tayo ng profile. Punta tayo na sa kaliwa. Hotspot, user profile, profile list. Kung ano man ang nadito na default, huwag nyo pong bubarahin yun. Kasi maganda na rin yung hindi natin pinapakilman yung ibang default dyan. Pero kung mga master nyo na to, pwede nyo laro-laruin siya. Itong dalawang ito, ako po yung nag-add nyan. So gagawin na natin, ang gagawin natin ngayon is profile ng pang 5 pesos and profile ng pang 10 pesos. So add. So ang format ko is price muna. So profile lang naman siya para hindi lang tayo malito. 5 pesos with 1 hour credit
and yung 1 hour credit is may 3 hour validity. So ganyan po akong magawa ng profile para mas madali kong ma-identify kung para saan siya. So ito po yung price. Ano po yung 1 hour credit? So ang 1 hour credit, once na bumili ng code yung customer and in-input na niya, meron siyang 1 hour na pwedeng gamitin for internet. Ano naman yung validity? Yung pong validity is, for example, yung 1 hour nag-pause yung user, so pwede niyang magamit yung natitira at i-continue within sa loob ng 3 oras dapat makonsume niya na lahat. So paano po kung nag-pause yung 1 hour and may natitira pang 30 minutes pero nag-lapse na yung validity na 3 hour? Ibig sabihin noon, expired na yung kanyang code at dapat bumili na uli siya. Okay, tapos na tayo dyan sa naming, which is my best naming convention so far. Address pool, yung para sa wifi, so depende yun sa Sinet, sa inyong Microtech. Lalabas naman siya lagi dito at ma-identify ng Micmon kung yung mga wifi, yung mga IP address or IP pool na create. So pool wifi, wag pong NAN kasi hindi yan makapag-generate ng IP. Shared user, ito po yung sa isang code ilan ang pwedeng gumamit at a time. So syempre ayaw nating malugay yung ating piso wifi voucher system, tama ng isa. Ang ating rate limit, ito po yung capacity sa upload and download. For example ay gusto natin ay 2 MB yung upload and 2 MB din yung download. So itong nasa kaliwa is ito yung upload, ito siya and yung nasa kanan is yung download. So yan po siya. Tanggalin natin ang KB. Kung KB naman ang setup mo pero hindi siya advisable kasi medyo mabagal na, number din K. So 2M na lang, 2 MB upload, 2 MB download. Sa expired mode, gamitin nyo lang po ang remove and record kasi ito yung pinaka best na suggested ng mga nag-maintain ng voucher wifi. I-record niya yung mga na sold or na consume na voucher para pwede mo siyang i-review sa sales report. Validity, so ang validity, ang format ay depende sa gusto mo. Pag number and then D, ibig sabihin days. Pag H ang kanyang kasama, so hours siya. Dito naman ang isa-set natin is hours lang. So sa title nito 3 hour yung validity, so lagyan natin 3H, wag pong R, hindi po 3R, 3H lang po. Presyo or price, 5 piso. Lock user, dapat enable to. So anong pinagkaiba ng enable sa disable? Pag naka-enable siya, pag nag-encode yung user ng ticket sa kanyang phone ng code, ay halimbawa i-post niya yon, hindi magagamit ng iba. Pero pag naka-disable to, yung code na ginamit niya, may natitira pang oras, if nag-post siya, pwedeng gamitin ng ibang user. So isipin pa rin natin yung ating capability na kumita. So enable dapat to para sa akin, depende na rin sa inyo. Parent queue, medyo advanced to. Usually hindi na to muna pinapakilaman unless expert na tayo. So ito lang ay basic.
darating din tayo dyan sa expert mode. Ngayon, nagawa na natin siya, i-save na natin. And close. Ito na po siya. Ngayon, mag-create po tayo ng pang 10 pesos. Add. So, kinapi ko yung sa pang 5 pesos. Edit ko na lang. 10 piso. Ang 10 piso sa ginawa ko is 3 oras yung credit. And meron siyang 8 oras na validity. Ibig sabihin, yung 10 piso mo na may 3 hour ay dapat mo ma-consume within 8 hour na once na ma-input mo yung code. Since 3 hours siya, for example, ang bumili yung kapitbahay mo na check lang ng FB and may nagamit siyang 30 minutes and na-post niya, pwede pa niyang i-consume yun within the whole 8 hours, pero total of 3 hour lang yung pwede niyang gamitin. Pag na-post niya and naabutan ng kinabukasan, automatic expire na po yung code niya. So katulad nung una natin, full na pang wifi or yung DHCP server na pang wifi, ito yung pangalan. Shared user is 1 lang. Ang upload and download ay 2M. Expired mode, remove and record. Validity 8 hour dito, so 8H, hindi po HR, H lang. And 10 piso. Okay, lock user syempre enable. And yan, kung makita nyo yung format, makakagawa na kayo ng pang 15 pesos, depende sa kung ano ang gusto nyo. Save na po natin and close. So ito na po yung dalawang profile na ginawa natin. Repetition lang siya, pwede ka na gumawa ng pang 20 and pang 30 or pang 1 month. Tandaan nyo guys, itong validity ay dependent sa inyo. Pwede nyo gawin na yung 1 hour credit ay 1 hour validity. Ibig sabihin, kahit mag-post siya, dire-diretso pa rin yung yung time. Ibig sabihin, pagka-input niya, automatic after 1 hour may expire siya kahit pa mag-post siya. And dito nagtatapos yung creation natin ng profile for the user profile para sa Mikmon server for the code generation. Ngayon, bibigyan ko lang kayo ng parang preview kung ano yung meron sa third video natin. Itong nakalick natin ito is dito siya sa vouchers. Makikita nyo, yan, ito na yung pang 5 pesos, ito yung pang 10 pesos, ito yung pang admin, max upload, download. So dito lang tayo sa ito lang gamitin natin pag pangbenta. Try nga natin mag-generate, pero sa next video natin siya i-discuss. Papakita ko na sa inyo. And yan siya, yan yung profile na gagamitin niya. Okay, so diyan po natatapos yung ating video number 2 for the profile creation. Abangan nyo po yung third video. Doon po natin i-discuss kung paano mag-generate at ano ang mga dapat tandaan sa pagpaprocess or pag-create ng voucher. Okay, so just follow my channel and marami pa kayong matututunan na tech videos galing sa akin. Maraming salamat and magandang umaga.